ng Sabado, abala kaming lahat na magkakaopisina sa gagawing summer outing ng aming team. Alas 12 ng tanghali ang meeting assembly namin sa office, kaya naman alas 11 pa lamang ay naroon na kami ni Errol. Si Errol ang pinaka-close ko sa buong creative team namin. Nagkataon sigurong pareho ang hilig naming dalawa. Pareho kaming mahilig sumayaw at sumasali rin kami sa mga dance contest sa company. Kahit isang taon pa lamang ako sa kumpanya namin, ay hindi na ako nahihiyang makihalubilo sa lahat kahit pa taga-ibang department ang mga ito. Dumiretso kaming dalawa sa isang fast food para mananghalian. Naroon na rin ang ibang kating namin at kumakain. Umorder kami ni Errol at nakiupo na sa kanila. Saktong alas 12 ay dumating ang pinakahuling kasama namin. 12 lamang kami sa aming team na pupunta sa Subic kasama ng driver ng kaopisina rin namin. Napuruhan ng tukso si Monique dahil muntikan na itong malit sa kanilang pag-alis. Hindi ito kaganda, subalit puno ng kartehan sa buhay, lalo na sa opisina nila. Gayunpaman, matalinong babae ito. Marami itong alam sa history. Sa ating bansa man o saang bahagi ng mundo, marami itong alam sa mga importanteng kasaysayan. Habang nasa biyahe, hindi matapos-tapos ang aming tawanan dahil sa jokes ni Chico. Mabentang-mabenta ang mga jokes nito na ayon sa kanya ay galing pa sa kanyang lolo. Lolo raw nito ang isa sa mga sikat na komedyante noon sa Pilipinas. Kaya naman manang-mana siya rito. Tama rin na nasa driver seat ito nakaupo para gising ang lahat sa mga kwento ito, lalo na ang driver nila. Mag-aalas 4 na ng hapon nang dumating kami sa isang maliit na resort sa Subic. Sabi ng team leader namin, mura lang daw ang bayaran sa nasabing resort at katapat pa ng dagat. Dahil ito naman ang gusto namin lahat, ang makapagligo sa dagat, tuwang-tuwa kami sa napiling lugar. Nakakahanga ang bawat kwarto sa nasabing maliit na resort. May mga art concept ito. Mayroong music room na napuno na yata ng mga instrumentong pangmusika, ang buong silid. Mayroon ding jungle room na animoy tirahan ni Tarzan kapag pumasok at kung ano-ano pa. 7 lamang ang room sa nasabing resort pero lahat ay magaganda. Hindi mo rin aakalain na puro murahin lamang ang pinang-decorate dito. Ayon sa may-aring nakausap namin ni Errol, ang ibang gamit raw ay galing sa mga basura at ang iba naman ay sa mga garage sale lamang. Bilang mga creative people, tuwang-tuwa kaming lahat sa ikinuwento ng may-ari. Na-inspire ang lahat sa creativity nito. 3 kwarto ang binook namin sa overnight stay na yun. Ayon sa team leader, 3 kada kwarto. Na-assign kami ni Errol at ng 2 pa naming teammates na lalaki sa kwartong may konseptong Old Egypt. May mga rebulto ng paraw na halos kasing taas ko at mayroon din mga rebultong kalahating tao, kalahati ng hayop sa paligid ng silid kung saan titigan mong mabuti at parang humihinga ang mga ito. Inisa-isa namin ang mga dekorasyon sa loob ng Egyptian room na yun, mula sa mga malalaking rebulto na nagkalat sa mga gilid ng silid, pati na sa mga maliliit na gamit na nakadisplay rito. Para kaming nasa loob ng isang museum sa mga oras na iyon. Ang ibang gamit ay masasabi mong ni-recreate lamang samantalang ang iba naman ay halatang napakaluma na. Ito siguro ang sinasabi ng may-ari na galing sa mga garage sale. Mga napaglumaan na ng ibang tao at hindi na mapapakinabangan kaya ibinenta. Umagaw sa pansin ko ang isang malaking rebulto ng isang lalaki na mayroong ulo ng isang ibon. Nakatayo ang estatwa sa gitna ng 2 kama sa loob ng kwarto. Hindi ko inalis ang aking paningin rito habang aking nilalapitan. Dahan-dahan kong inilapag ang aking bagsakan ng kama habang nakatingin pa rin dito. May kung anong magnet ang humihila sa aking palapit rito. Nang makalapit na ako, walang kurap kong binusisi ang nakatayong rebulto. Matikas ang pagkakatindig nito. Sa isip ko, siguro talagang malalaking tao ang mga Egyptians noong unang panahon. Napakaluma rin itong tingnan. Hinawakan ko ito at hindi ko masabi kung saan ito gawa. Para itong gawa sa kahoy na para ring semento. Siguro ay gawa ito sa putik o sa clay. Maraming marka ng mga Egyptian character ang rebulto sa mga braso at dibdib. Hindi ko tuloy maiwasang itanong sa aking sarili kung totoo ba ito o gawa-gawa lamang. Ang ulo nitong ibon ay luma ring tingnan. Galit ang anyo nito. Ang mga mata naman ay waring nakatingin sa kung sino mang nakatingin rito. Kahit pa pintura lamang ito, kinilabutan ako ng bahagya nang magtama ang aming mga mata. Biglang bumukas ang pinto.
Napakalakas ng pagbukas nito, kaya napalundag ako sa gulat, pati na rin ang 3 kasama ko sa kwarto. Si Monique palang bumukas nito. Malapad ang ngiti nitong pumasok sa aming kwarto. Naglakad ito papasok sa loob. Akala namin lahat ay didiretso ito kay Errol at maglalambing na naman. Alam ng buong opisina na may gusto ito kay Errol at hindi naman ito nahihiyang ipakita ito sa lahat. Palagi itong naglalambing kay Errol at kung minsan pa ay dinadalhan ito ng mga pagkain sa office. Nagtaka kaming lahat nang lumampas si Monique kay Errol. Kahit ang binata ay napakunot din ng noo. Ini-expect siguro itong yayakapin siya ni Monique. Dumiretso si Monique sa lalaking rebulto na nasa gitna ng 2 kama. Parang napako ang mga mata nito roon. Sinundan lamang namin ito ng tingin. Naghintay kami sa susunod na gagawin at sasabihin ito. Bahagya kaming kinilabutan sa sumunod na sinabi ni Monique. Ayon dito, may natatandaan raw siyang nakita siya sa isang dokumentary sa internet na kahawig ng rebultong ito. 3 raw ang kabuang bilang ng mga rebultong ito. Galing raw ito sa Egypt papuntang China. Ayon sa documentary, peace offering raw ito ng isang mayamang pamilya sa Egypt sa isang pamilya rin sa China. Nagkaalitan raw di umano ang 2 anak na binata ng mga ito sa isang universidad sa Amerika na humantong sa malalim na pag-aaway. Biglang ayaw ng gulo ng pamilyang nasa Egypt. Ang mga magulang ng binata ay gumawa ng paraan para makipagbati sa pamilyang nasa China sa pamamagitan ng pagpapadala ng 3 mamahaling rebulto. Gusto ng mga taga-Egypt na matapos na ang gulo ng kanilang mga anak. Ang hindi alam ng pamilyang nasa China, may sumpang nasa aming mga rebulto. May kung anong espiritu raw ito ang lumalabas tuwing gabi at binabagungot ang mga taong nakatira sa bahay na kinalalagyan nito. Biglang sumigaw si Monique at humiga sa kama. Para itong nasapian sa ginawang pagbali-bali ng katawan. Nataranta kaming apat. Agad na umpo si Errol sa kama at niyakap ito. Nagulat na lamang kami dahil ginantihan ni Monique. Nang yakap si Errol, hinawakan ito sa mukha ang binata at hinalikan sa labi. Natulala kaming lahat habang tumatayo si Monique at lumabas ng pinto. Naisahan silang lahat nito. Humagalpak ako ng tawa nang ma-realize na niloko sila ni Monique. Tinakot sila ito para maka-score kay Errol. Nag-apiran kaming 3 sa pagkamautak ni Monique, samantalang namumula namang nagtungo sa banyo si Errol. Hindi ito makapaniwala sa nangyari. Matapos ang napakasayang hapunan, isa-isa na kaming nagtungo sa dagat para mag-swimming. Sinabihan kami ng may-ari na mag-iingat sa paglangoy sa harap ng resort dahil may kadiliman ito. Subalit dahil handa kami, nagdala kami ng electric lamp sa dalampasigan. Masayang-masaya ang lahat habang naliligo. Nag-advise ang aming team leader na bawasan ang pagsisigaw dahil baka makaistorbo sa ibang resort na naroon sa tabi ng dagat. Agad naman namin itong sinunod. Mas masaya ang tawanan dahil lahat ay nagpipigil humalakak. Halos mangiyak-ngiyak kaming lahat sa pagpipigil sa tawa ng hirit ni Chico. Pagkalipas ng 1 oras, bumalik na kami sa resort at nag-iinuman. Walang tigil ang pagjo-joke ni Chico habang nag-iinuman ang buong grupo namin. Lahat naman ng hirit nito ay bumenta. Maya-maya pa ay nagpatugtog ang isa naming kasama. Tugtog na pang party. Agad kaming tumayo ni Errol at nagsimulang sumayaw. Natuwa naman ang lahat, lalo na ang mga babae. Malagkit na naman ang naging pagtingin ni Monique kay Errol ng mga sandaling iyon. Ang iba naman ay sumasayaw sa upuan at mayroon pang nalaglag rito na pinagtawanan naming lahat. Maghahating gabi na nang mapansin ni Errol na inaapoy na pala ako ng lagnat. Kaya pala kakaiba ang hilong nararamdaman ko mula pa kanina sa inuman namin. Akala ko ng mga sandaling iyon ay lasing lamang ako kaya ako nahihilo ng matindi. 2 tableta ng gamot ang agad na ipinanon sa akin ng aming team leader at hinitid na ako sa kwarto namin. Pinayuhan ako ng aking mga kasama na magpahinga na muna. Pinatay din ng mga ito ang aircon para pagpawisan ako. Tumalukbong agad ako ng kumot pagkalapat ng katawan ko sa kama at bago ko pinikit ang mga mata. Narinig kong lumabas sina Errol at ang iba pang kasama nito sa kwarto at isinara ang pinto. Hindi na rin ako nagpalit ng damit dahil hindi ko na kayang tumayo pa at natuyo naman ang mga ito habang nag-iinuman kami. Sa sobrang hilo nakatulog ako kaagad. Makalipas ang 3 oras nagising ako nang naramdaman kong may kumakalabit sa akin. Pinapaurong siguro ako ni Errol na umisod ng konti sa kama. Hindi ko pa rin tinanggal ang kumot na nakatalokbong sa akin dahil maginaawa ang aking pakiramdam ang pagpawisan sa gabing iyon. Umurong ako ng konti sa kama at pumikit ulit. Ilang minuto lang nakalipas ay nagising ulit ako sa ingay ng mga yabag sa loob ng kwarto.
Animoy nang mamadali ang bawat may-ari ng mga paa. Wala naman akong naririnig na nagsasalita. Habang nakatalukbong pa rin, nakiusap na lamang ako na huwag silang masyadong maingay dahil masakit ang ulo ko at lalo akong nahihilo sa ingay nila. Ikinatigil naman nilang lahat ang pakiusap kong iyon. Maya-maya pa, nakatulog ulit ako. Subalit ilang dali lang nakalipas. Nagsimula na naman ang ingay ng mga yabag. Nagmamadali na naman ang mga ito. Lalo pang sumakit ang ulo ko nang maramdaman kong may lumulong sa kamang aking hinihigaan. Sa sobrang pagkainis, tinanggal ko ang kumot na nakatalokbong sa akin para bulyawan ng kung sino mang walang respetong lumulundag sa kama. Sisigaw na sana ako nang bigla akong napatigil sa gulat. Wala ni kahit isang tao ang naroon sa kwarto. Dito na ako kinilabutan. Umupo ako sa kama at inikot ng aking paningin ang buong kwarto. Nanindig lahat ang aking balahibo dahil lahat ng mga ribulto ay nakatingin sa akin. Lahat ng mga ribulto sa kanina ay nakatayo ng tuwid. Ngayon ay nakapihit na at nakaharap sa akin. Pagtingala ko sa ribultong nasa tabi ng aming kamang inuupuan ko, nakadukwang ang ribulto sa akin. Napakalapit ng ibong mukha nito sa aking mukha. Halos panawan ako ng ulirat nang gumalaw ang ulo nito. Dali-dali akong tumayo at tinungo ang pintuan. Kitang-kita ko sa malaking salamin na nakasabit sa pintuan ang aking sariling takot na tumatakbo habang pinagtitinginan ng mga ribulto. Binalot ako ng takot nang hindi ko ito mabuksan. Nanindig pa lalo ang aking mga balahibo dahil biglang lumamig ang buong silid at gumalaw-galaw ang mga ribulto, lalo na ang ribultong nasa tabi ng kama. Bigo pa rin akong buksan ang pinto. Hindi ko maintindihan kung bakit ito hindi mabuksan. Kinatok ko ng malakas ang pinto mula sa loob, subalit sa lakas ng ingay na ero sa labas ay hindi nila ako narinig. Napakalakas ang tugtugan at kantahan ng mga ito. Napaiyak na lamang